are together. And at the same time, wag po nating baliwalain that we are living in a country where we can enjoy freedom of assembly as a faith community. Malaya tayong magsama-sama sa pangalan ng Panginoon. Because in 50 plus countries around the world, they don't have this kind of freedom. They would have to do it secretly. In some cases, the persecution level is just so high, it's so severe, you cannot even share to your seatmate, to your colleague, or even to your family that you're a follower of Christ. Ganun kaigpit. Magpapakiramdaman na lang kayo na parang Christian din to eh. Pero hindi mo pwedeng tanungin, hindi ka rin niya tatanungin kasi sobrang higpit. And those countries would be like Afghanistan, Somalia, North Korea, and the like. So let's take that as an opportunity to thank the Lord. Lord, salamat po sa bansang Canada, maging sa bansang Pilipinas, meron kaming kalayaang sumamba. Amen? And let's always try to remember when we pray, our persecuted brothers and sisters. In the scale of persecution, maybe yung pinakamababang klase, ridicule. When you say ridicule, pinagtatawanan kasi sa office kasi Christian ka pala. Maybe that's the experience of some of you na pagtawanan, makutya, maging the joke dahil ikay tagasunod ni Jesus. Pero yung kasunod no na harassment, discrimination, personal attacks, physical attacks, imprisonment, torture, yung pinakamataas ay martyrdom, wala tayong ganong karanasan sa bansang Canada, sa bansang Pilipinas. But in many places, that is their reality. Bow your heads with me as we continue to pray. Father God, through your Son, Jesus Christ, we say thank you. Thank you for the life we have in our physical bodies. Thank you for the purposes of life that is within us because of our relationship with Jesus Christ, that we were made to worship only you. We were made to fellowship with other followers of Christ. We were made to be disciple to maturity, maging kamukha kami ni Jesus lalo pa. And we were made to share our spiritual gifts sa isa't isa, sa isang local church. And we were made to bring the good news about Jesus to people all around us. And thank you, Lord, also that when our life is ended in this world, there is a blessed assurance of life that will continue in the next world. May katiyakan kami, pipikit sandali rito, pero pagmulat kung na kay Kristo sa kabila ay ang kanyang walang hanggang presensya. Kaya po lahat ng nararanasan namin dito, ang sabi nga ni Pablo sa mga taga-Roma, these are just but light, magaang, and momentary, hindi po patagalan, kaunting panahon lang ito, na mga afflictions, kanya-kanyang bigat, pinapasan, mga krus, lahat po ito ay lilipas, but your grace will always be enough. Samahan po ang inyong lingkod, and I thank you for the privilege our Pastor Alan has extended to stand behind this pulpit and to proclaim your word. For your glory alone, in Jesus' name, amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. The last time I saw our Pastor Alan, saan ba ito pa si Kikli? Sa harap lang? Pababa. Yeah. Last time po kami magkasama ng Pastor Alan was last July. Ito po ay sa Logos Global Mission sa Shedja, katabi ng Moncton. I was privileged to be invited by Pastor Doy to be the anniversary speaker. Sa Diyos po ang papuri sa kanyang ginagawa doon sa Shedja. And we thank the Lord for these pastors. And before that anniversary, I was asked by Pastor Doy to share to the pastors, pampa-refresh ng spirit ng lahat. And I reminded them from 1 Peter chapter 5. Ano nga, Pastor? Lalo na yung reward ng lahat ng nagtatapat sa Panginoon, yung pong picture sa likod o yung ating slide doon,
that is the crown of glory for those who will remain faithful. Kaya sa Diyos po ang papuri sa ganyang pagkakataon na makasama ang ating mga pastors. Sa nasa picture po yan, si Pastor Alan, Pastor Doms, at si Pastor Doy ay magkakasama po kami at one time sa Asian Seminary of Christian Ministries. So magkakaibigan na po nga kami at ang aming mga tatay ay mga manggagawa rin ng Panginoon bago sila binigyan ng, ano yun, Pastor? Pass your papers. Finish or not finish. Pinauwi na po sila ng Panginoon. But we thank the Lord that we're here by His grace. And prayerfully, si David Emmanuel din at yung mga anak nating babae will continue to serve together at magkakasama-sama po sila. I share this, but this is not yet the sermon. Intro lang po para sa ating mga elders ng church na ito sa pamumuno ng ating pastor. Usually, nire-reserve natin sa October yung sinasabing Pastor's Appreciation Month. I would rather recommend na huwag siyang October. Gawin siya Pastor November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Ang ibig sabihin, bigyan nating pahalaga ang mga ipinadala ng Panginoon sa ating piling para tayo ay sanayin, para tayo ay hubugin ng salita ng Diyos. Read this with me, everybody. The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. Yan po ang sabi ni Pablo sa kanyang protege na si Timothy. Ang elder po, ang pastor, lahat po sila sa New Testament, they are synonymous. Matatanda sa iglesia, mga pastol, at yung pong mga tinatawag na overseers, they oversee para mas mataas sila in a sense sa lawak ng kanilang minamatyagang mga kapwa pastor. And I would like to remind the group to pause. Nagsabi ito si Henry Blackaby or Blackaby. Sabi niya po rito, sabayan niyo ako sa pagbasa. One of the great deceptions many dying churches believe is they don't need to make any significant changes. They just need a pastor to help them continue doing what they have always done. And this is sad. This is a reality that all across USA and Canada, ang dami, Pastor Alan, na nagsasarado ng mga churches. Wow. And usually they have bigger church buildings that at one time housed thousands of members who were dedicated followers of Christ. But one thing happened and hindi na ipasa sa next generation ang baton at unti-unting naging mga lolo't lola na lang hanggang isang araw yung church building ay ibinenta na at minsan ay ibang pananampalataya pa ang nakabili. Ang iba ay ginawang pub or tavern, inuman ng alak. Kawawa po. Kaya ito po'y nangyayari kapag ang niyakap ng isang church ay yung kanyang sarili ng tradisyon. Hindi na yung Word of God na fresh every morning na ang sagot na lagi Pastor, lagi ganito talaga kami rito Ito ang sinasabi ng aming saligang batas. So kapag walang change na nagmumula sa Holy Spirit as the Holy Spirit speaks to every one of us, ay hindi po mangyayari yung kanyang ipinagagawa. Remember, the message is always unchanging. Walang nababago. Mamaya, we will review the message, the gospel. Pero the methods, kailangan makasabay tayo sa pangyayari, pagbabago sa kapaligiran. And real quick, I'd like to tell you what Pastor Alan cannot do. Sabi ng isang kapwa natin, Pastor, there are 12 things you and I cannot do. And again, ito po'y intro po muna. 12 bagay na hindi kayang gawin ng mga pastors and elders ng LGM Edmonton. Number 1, read minds. Marunong ka ba magbasa ng isip? Mga tao. Everybody knows that, but many church members hold pastors accountable for unstated expectations. Hindi marunong magbasa ang pastor ng isip ninyo. Pastor, alam niyo, hindi kayo pumupunta doon sa may sakit. Ha?
Sino ba yung may sakit? Si brother, sister. Ay, hindi ko alam yun. Ba't di nyo alam? Ay, hindi ko alam. Wala nagsabi sa akin. So don't expect the pastor to read minds. Second, the pastor cannot be everywhere. No human being can be every place at once, yet some members still get angry when their pastor would have to say no. So hindi siya omnipresent. Pag siya'y nandito sa worship venue natin, andito siya. Wala siya doon sa isang lugar. Pangatlo, the pastor cannot change hearts. Only God can do that. Are you with me this morning? Amen. Minsan may magsasabi, Pastor, puntahan natin yung aking kamag-anak. O sige, anong gagawin natin? Pastor, i-born again mo itong aking pinsan. Well, maybe ang nasa sa isip niya really is for us to share the gospel, to plant the seed, to water the seeds. But the one who will transform the hearts, hindi si pastor, hindi ang elders, ang Panginoong Diyos. Pang-apat, the pastor cannot know everything. Most pastors study hard, but no pastor can answer every question somebody asks. Minsan may tatanong tayo sa ating pastor, tapos hindi siya makasagot agad. Iniisip, ay, hindi alam ni pastor yun. Isa lang ang sagot doon. Hindi niya alam. He needs to study, as we all need to study together. Panglima, a pastor cannot please everybody. Even Jesus could not do that. At hindi naman tinawag ang pastor to be pleasing, to be a people pleaser. So wag na lang po. Pang-anim, ito mabigat to pastor. A pastor cannot live sinlessly. Because nobody can, including you, including me, we are all sinners saved by God's grace. Ang kaibahan po na nasa Panginoon, tayo'y pinatawad dahil yung penalty ng ating sin ay binuhat ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. We are saved by God's grace through the finished work of Christ on the cross. But as a follower of Christ, nagkakasala pa rin tayo. Pero, ang bilis nating magsisi. Mali itong ginawa ko eh. Ba't kailangan pa akong magsinungaling? Dati ko ng buhay ito, binago na ako ni Lord. I don't want to do this anymore. Mabilis yung pagtanggi sa kasalanan. A follower of Christ will not continue in a lifestyle of sin. So kung nagsasabi siyang tagasunod ni Jesus pero namumuhay siya sa kasalanan, nako, hindi niya naunawaan ang gospel, wala siya sa Panginoon. Halimbawa, nung ikay wala pa sa Panginoon, hindi ka tapat sa iyong misis. O bilang isang misis, hindi ka tapat sa iyong mister. Pero nakasalubong ka ng Panginoong Jesus, parang si Saul sa road to Damascus. Binago ka niya. From then on, putol na yung maling relasyon na yun. Hindi na ako pwedeng magtuloy sa ganyan. Binago na ako ng Panginoong Jesus. I can still sin, and then I'll repent agad kasi alam kong mali, pero I will not continue in a life. Magkaiba yun, ha? Yung isa nagkakasala, yung isa nagtutuloy-tuloy sa buhay ng pagkakasala. So even pastors do sin, that's why we need the grace of God. Pampito, pastors cannot grow churches. If the church does grow, it's because God adds to it. So hindi yung, ito, pastor natin, padadamihin tayo nito. Well, siguro, pwede pastor, mamigay kayo ng bigas dito araw-araw. Diyan yung jacket. May mga gimmicks, palaro. Eh pag gano'n, siguro may pupunta, pero pag wala ng jacket, wala ng bigas, wala na ulit pupunta. It is only God who draws people and adds to His church. Pangwalo, pastors cannot multiply dollars. That's too bad. Again, binabasa ko po isang article na ito ni Pastor Chuck Lawless. Sabi niya, that's too bad since some, not all, some churches don't support their pastors well financially. Para bang nagdadalawang isip pa na, ika muna, baka masobrahan ng bigay. Mahirap na. Hindi ba pwedeng mag-err on the side of generosity? Yung para bang yung pastor na yung magsasabing, tama na po. Apaw na po talaga. Pasa na natin sa iba yan. Bakit kailangan na, well, nagpastor ka, ganyan talaga ang buhay. Alam niyo po, ito yung long joke na po, mga anak ng pastor. Yun daw po mga pastors, lalo sa atin sa probinsya, paggising sa umaga,
Kung naalala niyo po ito, saan niyo nilalagay ang bigas sa probinsya? Saan nakalagay? Nakalagay doon sa isang lata ng mga biskwit. Alam niyo kung saan dinadala yung biskwit na yun, di ba? Pag-ipatay, di ba? Pag gising daw po ng pastor, sisipain yung lata ng biskwit. Pagsipa niya, hindi man lang gumalaw, puno ng bigas. Praise the Lord, buhay ang Diyos. Minsan, pagsipa niya, hindi pa niya ata natatamaan, natumba na. Ibig sabihin, walang sasain. Medyo mahina. Praise the Lord. Sabay, let us pray. Anak, wala na tayong isasain. So that is sad because pastors cannot multiply dollars. Support our pastors. Number 9. By the way, if you would like this article, ipasa ko po sa inyo. Pastors cannot escape mistakes. All of us will mess up sometime, often unintentionally and even unknowingly. May pagkakataon na mali talaga yung desisyon ng pastor. Hindi niya alam na ganun pala ang mangyayari doon. Or ignorant siya dun sa sitwasyon na yun, nagdesisyon agad. We make mistakes. We mess up. Anong kailangan doon? Di syempre, humility, repentance, and then forgiveness. Are you still with me? Amen. Number 10, a pastor cannot avoid favoritism. Si Lord, walang favorite, si pastor meron. Bakit? Because pastors minister to everybody, but having better or best friends, they are natural. Parang ako po, as I have pastored for years, kasabay ng Pastor Alan, may mga tao, mga members, na ramdam ko talaga, pastor lang nila ako sa likod ng pulpit. They're happy to attend, they're still listening, or they look like they're listening. Pero hanggang doon lang yung relasyon ko sa kanila, sis. Hanggang dito lang sa pulpit. Pero meron namang ibang members, feeling ko, naging part na ako ng pamilya. Lahat na ng okasyon, nandun na ako. To the point na, pag pagod na pagod ako at Sunday, pwede pa ako matulog sa sofa nila. Ako, yung parang friendship, umabot na sa ganung punto na at ease na ako sa kanila. Pastor ka namin, pero friend ka talaga ng pamilya. Isa nga may nagtanong, Pastor, pwede ka bang kuning ninong? May bawal ba? Kasi kayo may magdededicate o kayo may magkakasal. Wala namang batas na bawal. Last 2. Pastors cannot reveal everything. No matter how much you may want to know the details, pastors may not be in a position to tell. Sometimes we demand answers. Pastor, sagutin mo lang, may tanong ako sa iyo eh. Paano kung yung sagot niya yon ay ma-expose yung isang member na nagbigay siya ng promise of confidentiality? Babalikan ka ng member na Pastor, ba't nalaman ni sister? Sabi, ikaw rin nagsabi. Sira ang trust. So pag minsan parang tikom yung bibig ni pastor, may reason yun. At bihira lang kaming maging tahimik. Kasi usually, nag-speak kami. At panghuli po muna, pastors cannot ignore sin. Pastors must address this issue even when it's not popular. Kapag may kasalanang nangyayari, kailangan i-call out siya. Kailangan sabihin. Naalala niyo yung sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Hindi na kayo nahiya, sabi niya sa unang Korinto, na within you, may isang lalaki na ang kinakasama niya ay stepmom niya. Yung mga pag-ano nga, hindi ginagawa yan eh. Hindi pinapayagan niyo. Galit na galit si Pablo. Galit ng yung righteous anger. Anong sabi niya? Palayasin niya yan. Pagdating ng 2 Corinthians, ang sabi niya, nagsisi na pala yung pinalayas. Nagnanais ma-restore. Sino tayo para tanggihan yung ibinabalik ni Lord? Ang sabi niya, pabalikin nyo na. Nadisiplina na ni Lord, nagsisi. Kinalas na yung relasyon. Mali pala to. Wala pala nagsasabi, walang nagre-review. At dapat manggaling yun sa pastor. We cannot ignore sin. Amen? Panalangin po natin sandali ang ating Pastor Alan. Pas, tayo ka nga po sandali. Kapit tayo. Sino mga elders mo rito, Pas? Ano bang setup nyo rito? Core. Sinong core dito? Tayo kayo sa likod ng ating pastor to represent the congregation. Si Sister Asel.
Lapit po kayo kung tinawag kayo ni Pastor. Sige. Dito ka. Meron pa po ba? Bukod sa dalawang tinawag? Mga ministry head. Yes, ministry heads na. Pag-pray natin na ating Pastor. Yan. Sir Lou. Amen. Thank you, Lord. So, okay na. Malinaw po, no? Ang Pastor's Appreciation Month ay hindi na October. November na. And December. And January. Sabihin every month. Raise your hand po sa direksyon ng ating Pastor. Panginoong Diyos, salamat po na kayo ang tumatawag hindi lang sa salvation, hindi lang sa sanctification, but sa service. At ang calling pong ito ay hindi binabawi. Bagamat nahihirapan dahil nariyan ang kanya-kanyang kwento ng bawat iglesia, pero narito po ang aking kapwa lingkod. Nawa po maranasan ng Pastor Alan ang patuloy na makapangyarihang kilos ng banal na spirito sa kanyang buhay, sa buhay nila ni Ate Arlene, sa kanilang 3 anak, sa mga mahal sa buhay pa, malapit o malayo, at sa mga nasa likuran niya ngayon at mga nakaupo. Lahat po kami nagkakaisa ng unay pasasalamat na nagpadala kayo ng lingkod ninyo. Nagpapasalamat po kami sa nauna niya ng paglilingkod sa Korea at sa iba pang mga bansa, maging sa aming bayan. At yung season niya po sa Canada, we don't know how long this is. This could be a lifetime na, baka dito na umidad ng todo. Or pwedeng hindi rin pala. Who knows, but only you. But Lord, right now, He's with us. And we thank you for His life. And we pray, Lord, that yung leadership na pinagkatiwala niyo sa Kanya, yung bigat noon, ay makita ng kongregasyon at makibuhat po sila. Dahil on His own, mapipisa po ang Pastor Alan sa bigat ng ministry na ito. Dahil ito ay laban ng spiritual. Kung ito'y organization lamang ng barangay, kung ito'y isa lamang parang Rotary or Lions or Kiwanis, madali po yun. Pero ito po'y spiritual and the warfare is very real. So we pray, Lord, that you will continue to raise up intercessors, magigiting na tagapanalangin, kilalaman o hindi, na halos araw-araw maaalala nila ang pamilya Gadon at ipagpe-pray sila. Alaman ni pastor o hindi, ipagpe-pray siya. Makikitaas ng shield of faith kasi ang primary target lagi sa isang iglesia, unang-una yung pastor. Kaya po we pray that he will feel in his spirit that there are people raising up their shields of faith in his behalf and for his family as well. Ang inyong pagpapala po'y maranasan niya, kalakasan ng katawang lupa, katatagan ng isip, katatagan ng emotion. Nawa po yung kanyang emotional tank ay laging puno, na alam niyang siya'y mahal ng mga tao. Minsan po ay matipid kaming mag-appreciate. Kaya ngayon binanggit ko kanina, pagamat parang pabiro, ay yun po'y totoo, na hindi kailangang hintayin ng isang buwan, October, para pahalagahan ang inyong lingkod. Anytime pwede itong gawin. And that is for your glory. Not for Pastor Alan's glory. It's for your glory. Natutuwa po kayo pag may ganung pagpapahalaga. And again, Lord, wag lang po kay Pastor Alan, kundi magkaroon kami ng pag-alaala. Kahit malayo na kami sa mga nauna niyo nang ginamit na mga elders and pastors, coordinators, leaders, ministry heads na one way or another sa season ng aming buhay, ginamit niyo sila. Help us, Lord, na wag baliwalain yung aming nakaraan na minsan kasama namin sila. Help us, Lord, kahit sa end of this day, to just reach out to them kung sila'y buhay. Just to text. At kung sila naman, tulad ng mga tatay namin ni Pastor Alan ay nasa inyo ng piling, just to breathe a prayer of thanksgiving. Na nung nabubuhay pa yung pastor na yon, ginamit siya sa aming pamilya. Lord, ang material na biyaya, alam niyo ang pangangailangan ng pamilya Gadon, gamitin niyo po ang iglesyang ito to supply more than what they would need. So that they themselves will be instruments of blessings para pa sa iba. At sa kanyang spirit, pakaingatan niyo po ang spirit ng pastor. Wala pong bitterness na mamumuo sa puso dahil mapopoison ito ang ministry. Yung pusong malambot at mapagpakumbaba
na patuloy na hinahanap po ay ikaaayos pang lalo ng inyong iglesia. Kaya ito po ang aming dalangin, kasabay pa ng iba pang personal na hinihiling ng aming pastor. If it's according to your will, it will be done in your perfect time. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Maitanong niyo po, nasabi ko kanina, last July lang kami huling nagkita ng Pastor Alan. Pero huli kong nakita si Arlene at mga bata ay 10 years ago. You remember this? Ito po ay sa Korea. Nakadalaw ako ng ilang beses. I spoke in the church that he has pastored. 3 churches po doon ang ginamit siya. Yan na po si magkapatid. David. Si David po yung ginagano ni Ate Kim niya. At ito po yung mga pastors na kasama doon. 10 years ago, God is so good. Kita niyo naman ang mga mukha namin, no? Hindi niyo mapagkakamalang magkakaganito, no? After 10 years. At ito po yung kongregasyon. Kamusta na kaya sila, Pastor? Nasa na kaya ang mga kapatiran na yan? Pero ang mahalaga po, at one season, nagkasama-sama for God's glory. Amen? So I'm so happy po to see in person ang may bahay, ti Arlene, at itong dalawang dalagita. Hindi na sila cute. They are beautiful now. They are cute before. Katuwa, di po ba? So sa Diyos po ang papuri. Nais ko pong ipadala ang pagbati ng church kung saan po ako naglilingkod. Ang pangalan nga po ay Filipino United Community Church. It's one of the older Filipino church rather, if not the oldest, sa Winnipeg. So ito po ay sa Manitoba, ang isa sa pinakamalamig na syudad sa buong mundo. Kung gusto niyo po ng minus 45, punta kayo sa amin. Kaya marami na punta sa Calgary. So medyo mabigat po ang winter dyan. And last June, we celebrated our 37th anniversary. At sa Diyos po ang papuri na nagkita-kita po kami sa isang park para kami ay magkasya. At itong ating Ballesteros family ay kabahagi po ng Filipino United Community Church, Pembina Valley. When the Lord brought them here, I was asked, Pastor, sabi ng isa naming pastor, si Pastor Alfred, kailangan nating tulungan, gabayan. Sino bang church ang sasambot sa pamilyang to? So sabi agad ng Holy Spirit sa aking isip at puso, di si Pastor Alan. So tinawagan ko agad. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng pamilya. Napakabuti po ng Panginoon. Pero isang magandang paalala po, sabay-sabay nating sabihin, this building is not the church. We are the church. This morning, we are the church gathered. Later, we are the church scattered. Pag po tayo ay nag-gather sa isang worship venue o kami na may church building, that's not the church, that's a building. This is a bay, this is a hall, this is not the church. Tayo ang church. Jesus Christ did not die for a building. Amen? Amen. Hindi siya napako sa krus para sa isang gusali. Napako siya sa krus para sa atin. Ngayon magkakasama tayo, we are the church. Mamaya kanya-kanya na ng schedule, Monday up to Saturday ulit, kanya-kanya ng schedule. But remember, you are still the church. Tulad ng pinaawit kayo ng ating mga kapatid. Salt and light tayo eh. We are salt and light. Right now, we are salt and light na sama-sama. Pero anong lasa o anong pakinabang ng salt kung nasa loob lang lahat ng salt shaker? Kailangan siyang itaktak. Anong pakinabang ng ilaw kung lahat ito ay ilaw, baka sumakit ang mata natin. Kailangan dalhin ng ilaw sa madilim na lugar. So please remember, we are the church gathered right now. Sabay-sabay ulitin po natin. This building is not the church, we are the church. This morning, we are the church gathered. Later, we are the church scattered. Pakisabi sa katabi, we are the church.
Amen. Amen. Bilang pagpapakilala, kasi nariyan din po at kasama nating sumasamba online ng aking may bahay, aking minamahal, yan po ang aking family. So, Sister Malu ay aking beloved for 19 years. Yung dalagita sa gitna ay 14-year-old, si Eloise Joy. And a year after we came here sa Canada ay nagkaroon kami ng second baby. 10 years apart po sila. Si Hannah Victoria. So I believe they are with us online. Salamat sa inyong mga panalangin. Pinapaabot din po nila ang kanilang pagbati. Kilala po sila ng ating pastor at ng kanyang mag-iina. Answer me this. Mabilis lang po. Sa isip po ang sagot. Ito na po, tatalo na tayo. You only have 24 hours to live. What will keep you busy? Time starts now. Isip lang, isip. Pastor, morbid naman. Napunta rito yung sermon. May 24 hours ka na lang para mabuhay. Anong pagkakaabalahan mo? Ay, Pastor, kailangan huling overtime sa trabaho. Yung ba ang pag-aabalahan mo? Ay, hindi, Pastor. Huling grocery. Baka dami pang lalabhan. Naku, ayoko maiwang marumi yung paligid. So sabihin ng mga, what will you do? What will keep you busy? You have answers na po. You will not share sa isip lang. May answers na kayo? Amen. Whatever you're answering, if you're answering, I hope you're answering truthfully. Whatever you're answering right now, I have another question for you. Why are you not doing that? Kasi usually po, ang sagot diyan Pastor, I would want to spend it with my family. I would want my small group to be with me, my pastor to be with me. I would like to go to a place na memorable sa akin, sa amin, and then yun na yung huling mga sandali ko. So ang tanong, ba't di natin ginagawa yung iniisip natin ay mahalaga? This is our verse for this morning, though we will go to the context. Sabay-sabay pong basahin ng ang verse. Teach us how short our life is, so that we may become wise. Psalm 90 is the only psalm written by Moses. The rest kay David, kay Asaph, and many other composers. Pero si Moses, credited siya out of 150 psalms, he wrote one. Yan po yan, Psalm 90, which we will be reading. Paprep na lang po maya-maya, no? Sige. Basahin na po natin Psalm 90 verses 1 to 12, and let us read that alternately. Hintayin lang po natin. Ako po sa verse 1, kayo sa verse 2. Subukan natin to as a show of honor sa reading of God's Word. Kindly all stand up. Tayo po tayo ulit. 12 verses, alternate reading. Ako po ang una. Psalms 90 verses 1 to 12. O Lord, you have always been our home. Before you created the hills or brought the world into being, you were eternally God and will be God forever. You tell us to return to what we were. You change us back to dust. 1,000 years to you are like one day. They are like yesterday, already gone, like a short hour in the night. You carry us away like a flood. We last no longer than a dream. We are like weeds that sprout in the morning, that grow and burst into bloom, then dry up and die in the evening. We are destroyed by your anger. We are terrified by your fury. You place our sins before you, our secret sins where you can see them. Our life is cut short by your anger. It fades away like a whisper. Teach us how short our life is, so that we may become wise. May the Lord continue to bless the reading of His words. Upo po tayo. Nasabi po niyan sa Tagalog, yung verse 12 lang po. Hintayin lang po natin lumabas yung verse 12. Sabi po sa Tagalog, sabay-sabay po sa Tagalog, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may. So, if we know that our life is short, we will live with wisdom.
if we think that we will live forever in this side of eternity, then we will live as foolish people. Take note of this. Panginoon, sa umagang ito, bago kami mag-salo-salo, bago pumunta sa mga kasunod na schedule, please help us to understand this truth, na ang buhay nito'y maiksi lang. Yung tao palang alam ito, tao ng marunong. Pero yung tao hindi ito alam, hindi siya marunong. Points to consider. God is our home. Hallelujah. Ang Diyos ang ating tahanan. Dito po sa Edmonton, marami rin pala kayong homeless. I googled it, around 3,000 pas. Sa Winnipeg, around 2,000. At syempre, yun lang yung mga registered kasi nagpaparehistro para mapulungan, etc. Pero itong homelessness, hindi lang siya yung physical na walang matirahan, kundi spiritually, people who are floating and not grounded in the Word of God. Wala silang tahanang spiritual. Remember, when we say home here, we're not meaning the temple, we don't mean the church building, we mean God Himself. Ang Diyos ang ating tahanan. Salamat sa Diyos sa mga tahanang ipinahihiram sa atin sa lupa. Malaki, maliit, apartment, condo, sariling bungalow, anumang klase yan. But let's thank the Lord better because we have Him as our home. Amen. Yung isa pag sinasabi, Pastor, yung kantang kahit na kubo ang aking tahanan, kahit na kubo, yung ganyan old song po yun eh. So meron ba talaga mga mansion doon? Well, yun yung pagkakasabi ni Jesus. Pero kung ano talaga itsura noon, hindi ko na talaga masabi. Ang alam ko lang, nandun ang Panginoon. Enough na yun. Nasaan man yon at anuman ang sitwasyon doon, ang mahalaga, God is our home. Amen. Is God your home now? Amen. Are you home now? Amen. O so, hindi pa. No! You're home now because God is omnipresent. Nandito siya, nandun siya sa labas, everywhere siya. So we're home. If we are in Christ, we have been reconciled back to God. Hindi lang po yun, God is eternal. Kasi magkakaroon na ng contrast, di ba? Binasa na naman natin. Ang tao, napaka-finite ng buhay. Ang Diyos ay eternal. Before you created the hills or brought the world into being, you were eternally God and will be God forever. Eternal means uncreated, no beginning, no end. Siya ang ating Diyos. He is our God. Pastor Alan, I remember ito talaga, singing this with you 10 years ago. Doon sa awitan, doon sa Hewa. Anybody knows this song? Yes, sabayan niyo ako. You are God alone from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Minsan pa po para sa Panginoon. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Just a very good reminder that God has never been unseated from His throne. Ang mga hari po nung unang panahon, kahit itong kamamatay lang na Queen Elizabeth last year, dapat mabilisan, maisumpa si King Charles, hindi pala isumpa, yung malagyan ng corona. Kasi magiging unstable ang United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland kapag yung throne ay empty. Biblical times, ganun din. Nung namatay si King Uzziah, paano na yan? Walang hari. Pag umikot ang balita, ang bilis pa naman ang text nun. Ang mga text po nun, lumilipad. Literal. Mga ravens.
Namatay ang hari ng Israel o ng Juda. Yung mga kalabang kaharian, ayan, assemble. Ito na yung time para atakihin sila. Bakit? Walang nakaupo sa trono. Kaya pag namatay ang hari, napaka-unstable ng isang kaharian. Napakabuti at tayo pinalad ang ating hari hindi umaalis sa kanyang trono. Amen? So yung pagkakaupo niya, hindi na po siya alis. He remains seated. Paalala lang po, no? Walang physical na throne kasi ang Diyos ay espiritu. Lahat ito ay figures of speech na maunawaan natin tao. Okay? Ang nagkatawang tao, yun talaga, naging tao. Si Jesus yun. Pero God is Spirit and we worship Him in spirit and in truth. Yung naging tao na kawangis natin, naglakad sa Israel for 30 years, and on the 30th, nagsimula mag-minister. On the 3rd year, willingly umakyat sa burol ng Jerusalem, ibinigay ang buhay. Yun po yung nagkatawang tao. And He's now glorified, seated in the right hand of the Father, interceding for us, and one day, He will return. Excited ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Napakalapit na po noon. With everything that is happening. Baka yun ang kalooban ni Lord. Baka hindi na tayo dadaan sa pintuan ng kamatayan. Wow. Pangatlong point po, God decides our lifespan. You tell us to return to what we were, you change us back to dust. Basahin ko po sa inyo, wala po sa slide. Basahin ko sa inyo yung Tagalog niyan sa ASND. Ang salita ng Diyos. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. So ang pagpapasya kung hanggang kailan ang ating buhay na kay Lord. Ano nga kaya kung niloob ni Lord na yung ating buhay, yung lifespan natin, may counter tayo rito sa ulo. Tapos everyday nababawasan. Yung parang counter talaga. Gusto niyo bang gano'n? Pagtingin mo sa katabi mo, naku sis, yung mag-party na tayo. Hindi ka aabot sa sabi ko sana Christmas bonus. Wala pa lang Christmas bonus dito. Ano nga kaya gano'n, no? Pero hindi niloob ni Lord na malaman mo eh. Kaya everyday meron kang readiness. Everyday meron kang expectation kasi nga anytime, hindi ko alam pas kasi mas bago-bago ka, nauna ako sa'yo ng 3 years sa Canada. Ang dami ko nang inilibing. Sa atin, sa Winnipeg. Lahat naman patay bago inilibing. Joke po yun. Sorry. Sabi seryoso lahat eh. Di ba? Pero iba-iba po ang kwento. Andiyan kumakain ng breakfast, di sumakit ang ulong bigla, yun pala ay may pumutok ng ugat, and within that time, wala na agad. They were just enjoying their time together. Yung isa naman ay anak po pala yung bali na lalaki in his mid-20s. Yung isa naman gustong tumayo sa pagkakaupo, nanonood lang sila ng TV ng asawa, hindi makatayo, maya-maya nakita ng asawa, umingiwi na. Nagmamassive stroke na pala, hindi na rin nakaabot sa ospital. So ang punto po, ang Diyos ang nagsasabi, anak, uwi na. Kaya dapat ready tayo. Beyond your lifetime beyond your life insurances, make sure you have the assurance of eternal life. Amen? 1,000 years to you are like one day lang. They are like yesterday, already gone like a short hour in the night. Kaya pag ako po ay naglalakad-lakad at may pagkakataon to minister to a family na namatayan, lagi ko tinitingnan yung mga gravestone. Tapos nakikita ko yung pagpapaalala na one day, ilalagay yung pangalan ko dyan, born, and then yung date of death. May nagsabi, ano po ba pastor ang mas mahalaga? Yung date of birth o yung date of death? At may sumagot, kakaibang sagot, out of the box, baka narinig nyo na ito. Hindi yung birthday or death day ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung dash. Ha? Yung dash. Kasi yung dash na yon represents your life. Wala ka namang say kung kailan ka niluwa ng mama mo eh.
Hindi mo nga alam yun eh. Magsisimula pa lang ma-develop ang iyong isip. At hindi mo rin talaga alam kailan yung pagpapauwi na sa'yo. Kaya mamaya we will issue the gospel call. Be prepared. Surrender your life to Christ. Pero yung dash na yan, it represents your life. And I pray if you have already surrendered your life to Christ, that as salt and light, the Lord will use you to bring others to Him. Amen? And you will live is still in this world, but you will be reminded, I'm not of this world. Yes, I'm Canadian man or Filipino-Canadian, but more than that, I'm a citizen of heaven. I am under the rules ng bansang ito, bansang Pilipinas, pero beyond these two, I am under the rulership of God. Another point, God is not bound by time. 1,000 years to you are like one day, they are like yesterday, already gone, like a short hour in the night. So ang Diyos po ay Diyos na kayang tumingin sa nakaraan, kasalukuyan at mangyayari pa sa isang tinginan lang. Because He's not bound by time. Time is a portion of eternity. For us to comprehend what is happening, nilagay yung time. Si Lord po nagtakda nun. Genesis 1. Yung paglikha ng heavenlies. Yung araw, yung buwan. Para magkaroon tayo ng buwan, isang ikot. And then taon, isang ikot ng earth around the sun, etc. But God is beyond time. Nasa labas po siya ng time. Are you still with me? Okay? Isa pa pong point from Psalm 90, life is impermanent. Yung life dito kasi merong life after this life. You carry us away like a flood. Parang naalala siguro ni Moses yung pangyayari kay Noah. We last no longer than a dream. Ararasa po kayo nun. Ang ganda ng panaginip. Tapos bigla kang nagising. Sabi mo, sayang. Mabubuo ko na pastor yung number, yung tatayaan natin mamaya. Hihiga uli ako. Tapos yung panaginip. Parang ganun din ang buhay. Ito medyo masakit. We are like weeds. Para ka lang damo. Para ka lang bulaklak. Sprouting in the morning. Kay ganda-ganda. Pasensya na po pero yun ang sabi. Then dry up. We dry up. Yung katabi mo, hindi ganyan ang mukha niyan dati. Hindi ganito ang mukha ko dati, di ba mahal? Nung nakita tayo sa university. Pero yun ang kasaysayan ng buhay. Umiikot siya. Seasons of life. Mamaya, we will look at a picture to remind us of that. Isa pa pong point, verse by verse po, no? Angry God knows our sins. Sometimes the word angry God, we don't like that, Pastor. Kasi sa atin, Pastor, loving God. Loving siya. Bakit may angry God? Alam niyo po, pamilyar na pamilyar tayo sa John 3:16. Pero not many of us would read the whole chapter of John 3:16. Kung mabilis po kayo sa paghahanap, tingnan niyo po yung last verse ng John chapter 3. I'll give you an opportunity kung sinong makakita. John chapter 3, read the last verse, verse 36. Kahit hindi na po kayo tumayo, pakilaksan na ng konti. English man o Tagalog, wag lang French. Okay, basa po. John 3:36. Sino po nakakita? Sige po, pakilaksan lang. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Pambihira. At hindi narin yung last part. Ayaw mo maniwala kay Jesus? Mananatili sa iyo ang galit ng Diyos. The wrath of God remains on your head. Haharap ka sa Kanya, magsusulit ka sa Kanya, sino yung defense attorney? Wala. Wala si Jesus sa tabi mo. Kaya nga laging paalala, do not die in your sin. Huwag kang mamamatay. Nagalit pa rin ang Diyos sa iyo. Kasi siya na nga yung nakikipagkasundo. He's offering this reconciliation through His Son, Jesus Christ.
The wrath of God was poured on His Son. Dapat sa atin yun. Ayaw mong maniwala kay Jesus. The wrath of God is on you. But Brad, hindi sa'yo. Pangkalahatan. So we really need to know that God is angry, and is angry with sin, and is angry with rebels. But at the same time, He offers opportunities. God demonstrated His love for us that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi niya hinintay magbait muna kayo. No. Walang mabait sa atin. Lahat nagre-rebelde. Naka-middle finger tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ng Diyos, mahal ko pa rin kayo. Pero pag hindi kayo nagsisi, walang pinagkaiba sa nangyari sa panahon ni Noah. 100 plus years of preaching, no one repented except his family. Akala nila nagbibiro ang Diyos. Galit na ang Diyos. Pag inisip niyo po yun, nung nasa loob na sila ng arko with all the animals and the rain started to pour at mukhang totoo na ngang tumataas, bagsak sa galing sa langit, nawasak ang water table, yung springs na bumubukal. At that time, Pastor, I believe they were crying out, Noah, balae, buksan mo ito, pinsan, best friend, kababata. Ang tanong, bakit hindi binuksan ni Noah? Ang Diyos nagsabi. Yes. Because it was not Noah who closed the ark. It was God who shut the ark. You cannot open what God has already closed. Huwag mong pilitin. You cannot. And in this context po, that would be death. Pag dumating na sa punto ng kamatayan, hindi pwedeng saka, Pastor, ipag-pray natin yung aking pinsan. Hindi po. Dapat to, nung siya'y buhay pa, narinig naman niya ang Word of God, dapat doon siya nakipag-ayos kay Lord. Ito po, sabihin ko sa inyo, alam to ni Malu, aking mahal. Paumanhin, pero wala rin paumanhin. Pag nakikita ko sa Facebook yung sinasabing, Happy birthday tatay, happy birthday nanay in heaven. Nauso kasi dati wala namang naglalagay niya, meron lang isa nakaisip. Ang ganda naman talaga. Inaalala mo si mama at papa, si kapatid, sino mang nauna. Kaso po, pag nakikita ko yung Sister Annie, lagi ko tinatanong, Lord, kung tao kaya to ay nakapagsisi? O baka naman early on ay matagal na siyang tagasunod niyo kasi di ko makilala yung tatay niya. Pero ang tao gustong mag-assume. And you're assuming on God's goodness. Don't do that. Dahil ang Diyos, seryoso. At ang Diyos ay hindi konsentidor. Look at this, sabi ng isang manunulat. Sabay-sabay po nating basahin. Only those who are aware of God's wrath are amazed by God's grace. Kung alam mo lang ang galit ng Diyos, yung galit na yun na dapat ay sa atin ibinuhos niya sa anak niya, nun mo lang mauunawaan, kamangha-mangha yung kanyang grasya. Grace is receiving what you do not deserve. Mercy is not receiving what you deserve. And when you have that too, you have the blessing of God indeed in your life. So wag po nating isipin na ang Diyos ay pwedeng kutyain, pwedeng hamakin. Yes, mahaba ang pasensya ng Diyos, pero may dulo rin pas. Nilipol niya ang lahat ng humihinga sa ilong nung panahon ni Noah. God cannot be mocked. Hindi pwedeng hamakin at gawing katatawanan ng Diyos. Mangmang ang gumagawa noon. Pangalawa po, papunta sa mga huling talata. Maiksi na nga, ang dami pang problema. 70 years is all we have. Yung iba inaabot ng 80. Siyempre, merong ilan na 90s, bihirang-bihirang 100, pero pangkalahatan, eto pastor yung medyo average. Sinulat ito thousands and thousands of years ago, nung panahon na ang tao, si Moses umabot na ng 120. After the flood na siya, di ba? Before the flood, mas matataas. Can you imagine, 120 na kayo, pag gusto ka kalaking birthday cake mo? Ilang kandila yun? Dami nun. Di ba? Pero ang sabi po,
Ang dami pa rin pagsubok sa buhay na ito. Mm. Meron po akong kilalang mga matatanda na talagang handa nang humarap kay Lord. At ang sabi, Pastor, hinihintay ko na, akunin na ako ni Lord. Bakit po? Well, unang-una, naubos na ang classmates ko. So ako na lang. Tapos ang biro at baka nalimutan na ako ni Lord. Pero ang totoo po at daming pagsubok sa buhay. At hindi dahil nasa Panginoon tayo exempted na wag kayo mag-share sa iba. Dito ka sa amin. Pag sumali ka, wala nang problema. You are offering something that the Lord will not back up. The truth is, there will be more. Why? Kasi kaaway ka na ng kaaway ng ating kaluluwa. Those who follow Christ will indeed suffer persecution. Mabilis ang tanong, sa ating mga Pinoy, anong average age natin bago magbaybay sa mundo? Sagot. 50, 60, anyone else? Alam niyo po, ang average age, sabi dito sa data galing sa Pinas, ay 71. Ang sinuma po dyan, 65 usually ang lalaki, 71, 72 ang babae. Mas marami ang byuda kaysa sa byudo. Minsan sinabi ko ito sa isang group na medyo mas mga may edad. Nagtingilan yung mga mag-asawa eh. Hindi ko alam kung yung iba, ito walang biro, may ibang maya-maya pa, sabang nagpipreach ako, nag-iyakan na. Yung iba naman, tawa ng tawa. Kanya-kanya ng defense mechanism sa katotohanan. Na ano po, one day, I'll say goodbye. That's why I have to thank the Lord for each day and cherish each moment. Kasi one day you say goodbye. Paumanhin, pero walang paumanhin sa mga tatay na narito. Most probably, tayong una pas. Statistics will tell us, lalaki mauna. Kaya mag-isip-isip, ilang taon na ba yung anak nyo? O, duda ma. So, sandali lang, calculator sa cellphone. 65 baka nyo sa lalaki, 65. Naku, pastor. Hindi pa tapos ng college yung bunso. Kung statistics ang pagbabasihan, wala ka na sa age 65. Again, average yun. Why? Maraming hindi na umabot ng 65. Marami namang lumampas ng 65. Pero yung pinakamarami sa lalaki, 65. Sa babae, 72. Kaya po, balik tayo sa ating punto. Baunin niyo yung talatang yan, sabay-sabay. Who has felt the power of your anger? Who knows what fear your fury can bring? Laksan natin yung verse 12. Teach us how short our life is so that we may become wise. Please recite that sa katabi nyo. Sa amin ni Pastor, usap tayo. Sabihin sa katabi, teach us how short our life is so that we may become wise. Alam niyo po, ang ganda ng imagery na ito. Tingnan niyo itong image na to. Nagsimula, bata, saranggola ni Pepe, umibig naman, and then fast forward, may nauna, and then ang dulo po, pareho na. So marami po sa atin, lalo sa mga teenagers naririto, you are in your spring of life. Yung iba na medyo nasa mid na summer, gitnang summer of life. Ang iba ay nasa autumn of life. At marahil meron ng winter of life. And again, hindi ito sa edad lang. Kasi pwedeng malapit na pala ang pagpapauwi kung ano-ano pa ang ating pinaplano. Kung ano-ano pa ang ating pinaghahandaan, hindi natin pinaghahandaan yung pinakamahalaga. Napakabilis po. How then should we live? Back to basics. Sabay-sabay. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and with all your strength. Yun lang naman po talaga. Sa maiksing buhay na ito, una nating mahalin ay ang Diyos. At alam naman natin yung pangalawa dyan, verse 31 na po yung kasunod. Ano po yung kasunod? Si Jesus po nagsasalita dyan. Ano pong sabi? You shall love your neighbor as yourself. Kung merong nangangailangan at may kakayahan tayong magbigay, huwag mo siyang pauwiin ulit at sabihin, balik ka na lang bukas. Sinabi po yan sa Proverbs, ha? If you have it right now to help, ba't mo pa uuwiin pa? Tulungan mo ngayon.
Pastor, paano yung nakakatakot pag yung makareceive ka sa messenger? Kumusta na? Ay! Paano ba? Naku, nasin ko na. Alam, biruan doon kung minsan alam nyo na yung kasunod. Pero kung may kakayahan kang tumulong, tumulong. At yun alam mo walang jacket, Canada tayo, hindi mo pwedeng sabihin, God bless you kapatid. Bagong dating niya, wala yung jacket. Meron ka siguro extra dyan. O kung may extra ka talagang cash o karere, bili mo na. Dahil hindi siya pwede mag-survive. Winnipeg lalo kung walang jacket. You cannot love with your speech alone. You have to love with your actions as well. Amen? So balik po tayo before we close. Ano ba, Pastor, yung gospel nga uli? Kasi hindi ito magagawa, itong love God, yung love your neighbor. You cannot do that without the gospel. Kasi tayo ay self-centered, tayo ay nabubuhay sa kasalanan nung wala pa kay Jesus. Ang gusto natin ay tungkol lang sa ating sarili. Sinusunod natin ay ating laman. Sabay-sabay po nating basahin what is the gospel. 1, 2, read. The gospel is the good news that God became man in Jesus Christ. He lived the life we should have lived and died the death we should have died in our place. 3 days later, He rose from the dead, proving He is the Son of God and offering the gift of salvation and forgiveness of sins to anyone who repents and believes in Him. So, uluhin niyo po yan. Picturean niyo pa. Gusto niyo ng sermon? Sabihin niyo sa akin, pasa ko sa inyo ito. The gospel, ano po? At its core, it's always a message about Jesus. Gusto mo po lang yan, Brother Jojo? Pipicture mo ba? All about Jesus. Pastor Alan, anumang activity ng church, dapat all about Jesus. Amen? Magsasalo-salo, salamat Panginoon sa may birthday. Salamat may pagkakataon to celebrate. Lahat mo dapat about Jesus. Lahat ng activities natin, kung si Jollibee ang bida, o ikaw ang bida, hindi po dapat. Si Jesus ang bida sa Logos Global Missions Edmonton. Amen. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. This is from the Purpose-Driven Life. Sabay-sabay, dugtungan po, no? Because I was planned for God's pleasure, my purpose is to worship. Because I was formed for God's family, my purpose is to belong. Because I was created to become like Christ, my purpose is to grow. Because I was shaped to serve God, my purpose is obviously to serve. Because I was made for a mission, my purpose is to bring people. Mag-invite ka and then go and tell them about Jesus. Mga kapatid, ang kaabalahan natin sa mundong ito, if we're not careful, we might be doing so many things na wala siyang eternal value. I remember speaking to a friend, lolo po ito, puti sa atin sa Winnipeg. Sabi niya, yung kanyang bahay na punong-puno ng kung ano-anong gamit, ano pong nangyari? Sabi niya, Pastor, tatagalugin ko na lang, Pastor, time to downsize na. Kasi hindi ko na kayang mag-shovel. So, yung kanyang malaking bahay na punong-puno ng napakaraming kung ano-ano, Pastor, yung kahilera niya lahat may ganun din. Halos ipamigay ng lahat. Parang sabi niya sa akin, ang dami kong inipon, hindi ko naman pala kailangan. Ang dami kong binili kahapon, sorry po. Ang dami kong binili kung ano-ano, pag tinitingnan ko sa bahay, nandun lang. Wala namang gumagamit. Husay lang talaga ng salesman na yun. Napadaan lang ako, pagbalik ko, nakakotse na ako. Again, kung kailangan naman, bakit hindi? Pero ang point, we should not live for the things of this world, mga kapatid. We should live for eternal value. Anong may eternal value? Yung time mo as a parent with your children, with your teenagers, with your brothers and sisters, talking about the Word of God, may eternal value yan. Sana sa mga kwentuhan natin, ang bida si Jesus. Wala namang problema na manood kayo paminsan-minsan ng paborito niyong Korean novela. Pero kung lulong na,
kailangan na pastor ng deliverance dyan. Ano pastor yung lulong? Hindi papayag, hindi matapos. Sisimba nung Sunday pa kailangan tapusin yung episode 8 maganda talaga, nakatuloy pa hanggang 9, hanggang 10 nakasimba. So ang point po, Lord, help me to be busy with the things you would want me to do for you. Kasi iisa lang ang buhay, kapatid. Minsan lang yung mga bata, mga anak ni pastor na ganong kaliit, ngayon mga dalagita na magbibinatil. Ganon din sa ating mga anak. We have only one life to live, and it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Galing po yun sa isang missionary. Ulitin ko. Only one life to live, and it will soon be past. Tapos na pala. Ang kamatayan pala ay naghihintay na in the next 3 months. Aabot pala ng kasunod ng taon, pero tapos na ang buhay pala. Only what's done for Christ will last. Stand with me as we pray. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong mga salita. It's very direct from your servant Moses, written thousands and thousands of years ago. Teach us to number our days so that we may have a heart of wisdom. Ipaunawa niyo sa amin na ang iksi lang pala ng buhay ko. Kasi pag alam kong maiksi lang ang buhay ko, anumang edad ko, I would want to be wise. Yung wala pa sa Panginoon, ang sasabihin niya, one life to live, ay gagawin ko lahat ng gusto ko. You only live once. YOLO, I'll do everything I want to do. Bakit? Isang beses lang pala to, pastor Lahat ng gusto ko, gagawin ko na. But if you're in Christ, you will not say it. You will not copy that. Siguro nung wala ka pa in Christ, yun ito sasabihin mo. But if we are in Christ, we will say, Panginoong Diyos, one life to live pala talaga. At maiksi pa. Lord, tulungan niyo po ako sa natitirang pang ilang taon kasi hindi ko alam. Lalo na sa average na sa mga Pinoy na 71, 65 sa lalaki, 71 sa babae, or 72. Lord, baka hindi ako abot sa average. Who knows? Only you know. So, Panginoong Diyos, maya-maya po sa aming pag-uwi, bago yung pagkatapos ng salo-salo, Lord, paunawa niyo sa amin, ano yung mga bagay sa aming buhay na dapat kaming pumreno? Hindi pala ito ang dapat na priority. At ano yung dapat po na tapakan na namin yung gasolina dahil ito pala talaga yung pinapagawa mo. Nadadaya tayo ng kaaway. Kapag ang buhay natin ay more on accumulation of things para masaya lang tayo, nadadaya tayo. We are being deceived by the enemy. Pero kung yung things na yan ay ginagamit para sa Panginoon, isang bahay na venue ng Bible study, isang sasakyan na naghahatid ng mga kapatiran sa gawain, anumang trabaho na ginagamit for your glory, a place where we could share with our lives, with our words, the good news about Jesus. Panginoon, help us to maximize every opportunity because the days are so evil. Yun po mga bagay na mali ang sabi ng mundo'y tama na. Yung mga bagay na abominable sa inyo, sabi ng mundo'y i-celebrate na natin ito. Kaya punong-puno ng kaguluhan ng mundong ito. Help us, O Lord, as your pastors, as the leaders of this church, as our members, brothers and sisters, even those with us online. Tulungan niyo kami to live a life of wisdom. However long or however short this life may be. This is my first time in Edmonton, and I don't know, Lord, kung makikita-kita pa uli kami. I will call our pastor to just issue that call, Pastor. Ang Panginoon ang nakaalam ng puso ng bawat isa. Get serious with God, walang laro-laro. Dahil isang araw, haharap ka sa Panginoon. Ang sabi sa Old Testament, prepare to meet your Creator. Ang Panginoong Jesus, babalik siya o tayo ay pabalik na sa kanyang piling. Before we pray, gusto ko pong i-illustrate yung sinasabi ni Pastor Nick. Itong portion na to, compared with the rest of this war,
itong jack na to, itong haba niya, ito yung nagre-represent sa lifespan natin. Compared to the eternity. Ito yun. Pinanganak ka, nag-aral ka, nagsikap ka, nangarap ka mapunta ng Canada. Naging successful ka. Mas gusto mo pang, mas marami pang maabot, magawa sa buhay. Realidad yan sa atin dito sa Canada. Kulang ang isang katawan para sa minimiti natin sa buhay. Pero hanggang dito lang yun, mga kapatid. Hanggang dito lang. What awaits is the eternal life, the eternal moment we have with the Lord. Ipagpapalit mo ba yun? Yung outcome na yun ng ginagawa natin ngayon. May the Holy Spirit open our hearts. May the Holy Spirit may open our minds. May the Holy Spirit touch our hearts. Ano ba talaga ang gusto natin sa buhay? Shall we bow down our heads before you? If you are here today, if you don't have a relationship with Jesus, listen to the Word of God. Listen to the voice of God. Especially to our visitor, if this is your first time and you hear the gospel for the very first time, kung saan ka nakatayo ngayon, remain where you are. Just open your heart and your mind as I pray for you. Father, we have a visitor today. And it is not by accident, Lord, why he is here today. It is your divine purpose. And it is your divine appointment for him to hear the gospel of salvation through our Lord Jesus Christ, who died on the cross to save us, to redeem us from our sins. And right now, Lord, hindi po namin siya kilala ng lubusan, pero kilala mo siya, Panginoon. Ano ang laman ng kanyang puso, ano ang kanyang laman ng isipan, ano ang kanyang binaplano bukas, mamaya, o kung ano man ang kanyang gustong gawin sa buhay na ito, o kung may family man siya, right now, Lord, enable him to see his greatest needs. And that is you, Jesus. That he needs a Savior, and that is you. And right now, Lord, I pray that you just touch him. And I just pray as he listens to the gospel, magsimula sa puso niya ang pananampalataya. Yes, Jesus. Magsimula sa puso niya ang paghahanap sa iyo, Panginoon. Amen. Magsimula sa kanya ang mag-isip ng kanyang buhay. Panginoon, wala pang ibang dalangin sa kanya, kundi nasumpungan kanya, Panginoon, Yes, Lord. bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo rin po ang aking mga kapatid sa Logos Global Missions Edmonton. We've been 10 years as a church. Help us, Lord, to think again why we do exist, why we are here. Anong mga layunin niyo po sa amin, Panginoon? Patawarin niyo kami, Panginoon, kung hindi namin alintana
mga mahalagang bagay na nais mong gawin namin pero hindi namin binibigyan ng kahalagahan. Na hindi namin inaalintana na ito pala'y mahalaga at dapat namin gawin. Salamat po, Panginoon, sa mensahero mo na ginamit ngayon oras nito para palalahanan kami. Para bigyan ng diin ang mga pangangaral at pagtuturo sa nakaraan. Na ito ay panawagan na lahat kami, Panginoon, panahon na magseryoso sa iyo, panahon na isuko sa iyo ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. At magsimulang i-welcome sa buhay namin ang mga layunin, ang mga plano mo sa amin na dapat namin tundin at gawin. Dahil yun ay mas mahalaga. Mahirap man, pero mahalaga, dapat namin gawin. Sapagkat may bunga, may resulta ang aming pagsuhay at ang aming pagsunod. Ano ang pagpapalang mangyayari sa amin? Ano ang magagandang bagay na ibubungan ng aming pagsunod sa iyo, Panginoon? At ano ang parusa at ano ang sukli? Ano ang pighati sa mga bagay na hindi namin ginawa? Yamang alam namin ito'y mahalagang gawin. Panginoon, narito po ang iyong iglesia, Panginoon. Nandito ang iyong mga lingkod, nandito ang iyong mga manggagawa, nandito ang aming mga kapatid. Punuin niyo po ang aming mga puso ng iyong banal na presensya, Panginoon. Mula sa mga bata, sa mga young people, sa mga manggagawa, sa mga nakakatanda, Panginoon. Sa mga kapatiran na wala ngayon. Hindi namin alam ang dahilan ng iba, may karamdaman ng iba, napakaabala sa anumang bagay na nananasa nila sa buhay nila. Panginoon, nawa, masumpungan nila ang iyong biyaya sa buhay nila. At ibalik, Panginoon. Ibalik sa iyo. Ibalik sa pag-ibig mo, Panginoon. Ibalik sa pagmamahal sa iyong gawin. Ibalik, Panginoon, sa sigla ng paglilingkod. Ibalik sa pagkauhaw na gawin ang iyong kalooban. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat ikaw, Jesus, ang kasagutan sa lahat. Salamat. Salamat. Hallelujah. Mga kapatid ko sa Panginoon, natatapos man sa madala ang ating gawain ngayon, pero ang banal na Espiritu siyang natatanging magpapanatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Yet, we were moved by the Word of God. Pero may kailangan tayong gawin. We need to respond to the Word of God that we have heard today. The blessing is not in listening. Maybe you will be touched. Maybe umiiyak ka ngayon. That's good. But what pleasing in God's sight is when you say to God, Lord, salamat sa salitang akin na pakinggan. Pag-uwi niyo, kung kayo'y nagbabiyahe, sabi mo, salamat, Panginoon, sa salita. Panginoon, tulungan mo ako. Gustong gawin ito, Panginoon. Gusto kong mag-respond sa word mo. Bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng abilidad, kakayahan na gawin itong mga inaatas mo sa akin, Panginoon. At mula ngayon, Lord, huwag mong iwaglit sa puso ang mga mayayamang spiritual na bagay na aking natutunan mula sa iyong salita. Kapag
ginawa po natin ito, napakapalad natin. Gusto ninyong maging mapalad, gusto ninyong mag-bless, do what the Lord God says. Amen. Lord, thank you for your word. Thank you for your servant. Thank you for these people, oh Lord God. Lord, we remember today si Maymay as she celebrated her 60th birthday. Lord, we speak of you in her life. Lord, ito yung edad na she's approaching a life na pwede siyang maging independent. She's approaching a life na siya magde-decide ng para sa kanya. Pero salamat, Lord, na may naitanim na mga salita sa kanyang puso. And I just pray that even her parents, Lord God, na magiging halimbawa sila sa pananampalataya at paglilingkod sa kanilang anak. Yes, Lord. Dandalangin ko kay Maymay, Lord, kay Jermaine, pakaingatan mo ang puso niya, Panginoon. Pakaingatan mo ang kanyang kaisipan. Sa mga panahon na mas matagal ang inilalagi niya sa paaralan na exposed sa napakaraming bagay. Kaya po ang aking panalangin ang iyong pag-iingat sa batang ito, Panginoon. As we celebrate her birthday, that may you continue to guide her, Lord, to protect her and to lead her, Lord. Only for your glory and your glory and your glory, Lord. Ito lamang ang maganap sa kanyang buhay. Salamat po, Lord, sa panibagong buhay na idinulot mo po sa kabataan ito. And the rest of the young people, I pray, Lord. Mga kapatiran namin, lahat, mga nakakatanda sa amin, na kailangan ng inyong pagyakap, ng inyong pagkalinga, Panginoon, ang mayaman yung biyaya, ang baunin ng bawat isa sa amin. Itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Panginoon, aking pong itinatalaga sa iyo ang kongregasyong ito, ang mga lalaki at babaeng narito, ang mga bata, kabataan at mga nakakatanda, ang lahat, Panginoon, sa pagtaas namin ng kamay. Ito ay gesture ng aming pagsuko ng mga bagay na hindi namin kayang gawin sa buhay namin. At kayo lamang ang tanging makagagawa, Panginoon. Itinataas namin ang aming mga kamay na sa gitna ng mga pangangailangan niyan ay kamay na nagpupuri at nagpapasalamat at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, tanggapin natin ang pag-ibig ng ating Ama sa langit na nagmahal ng lubusan sa atin. Tanggapin natin ang biyaya na naka Hesus Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at tinubos natin mga kasalanan. Tanggapin natin ang walang hanggang pagsama ng banal na Espiritu Santo hanggang maganap sa atin ang mga pangako ng ating Diyos. Tanggapin natin ang kanyang walang hanggang pagsama ngayon at magpakailanman. Sa paglisan natin sa iglesyang ito, saan man tayo pumaroon, ano man ang ating gawin, samahan tayo ng Panginoon. At tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating iniisip, ginagawa, sa ikararangal lamang ng kanyang pangalan. Sa nag-iisang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Tanggapin mo, O Diyos, ang papuri at pasasalamat ng iyong mga anak. Ito ang aming panalangin. Ang lahat ay magsabi na Amen.